Smuggle, 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 smuggle. Mayo 25, 2025, aba, 5-25-25. And welcome sa ika-88th episode ng Rated X, ang namumukod tanging programa sa YouTube at Facebook ng tumatalakay sa illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, Kanton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang magbibigay po ng maiksing pagbabalita hinggil po sa naganap na Senate hearing noong Mayo 19 sa Committee ng Ways and Means na pinangungunahan ho ni Senator Win Gatchalian. Madalas inarinig niyo po sa akin na sinuportahan ho ni Senator Gatchalian ang RA 467. So pagpasok pa lang ho ng Enero, na-implement na po ang RA 11467. Ano po ibig sabihin nun? Every year, magmula 2020 hanggang 2035, magtataas ang excise tax sa tabako kasama ang vape ng 5%. So, fast forward tayo, 5 taon na nakalipas at narito na po tayo sa ating pong kinasasadlakan. Bakit ito natin nasabing kinasasadlakan? 5 taon pa lang ho yung 11467 na yan, ay namunga po ng maraming problema. Ang inakalang solusyon ng mga senador, kabilang na si Win Gatchalian, kabilang siyempre yung iba pang sumuporta, hindi ko na lang mapapangalanan. Meron ho dyan sumuporta na buti hindi na lang nanalo eh. Yan yung mga tinatawag na useful idiots. Ano ibig sabihin ng useful idiots? Yung mga hindi nag-iisip. Ipresentahan lang ng position paper galing sa doktor, akala niya mabuti na. Iniisip niya na makakabuti ito sa kalusugan. Mga doktor eh. Pero mga useful idiots ho yun. Dahil ang mga nicotine consumer ay hindi naman po mga buyer ng shampoo. Hindi naman ho tayo bumibili ng chichirya. Hindi naman tayo mga mamimili ng junk foods. So 5 taon, ito na po ang nangyari. Tinarget ho ng mga anti-tobacco groups yung big tobacco. Nagtagumpay ba sila? Nagtagumpay. Yung big tobacco, nabasag. Nabasag ho. Nagkaroon ng fragment. Splinter, kumbaga sa granada. Saan po napunta? Sa mga smuggling syndicate, sa mga kartel, sa pagpasok ng mga peking sigarilyo, sa pagpasok ng mga smuggled na sigarilyo, at ganun din po sa vape. Kasi nandiyan na ngayon yung mga cloned vapes. May mga brand sila. Kilala mga brand holder, brand owner daw ho sila eh. Pero hindi naman ho nakarating ng China. Merong brand. Gawa ho yan sa Cavite. Natalakay na ho natin ngayon yan. So, nabasag yung market ng big tobacco at yung mga umani ho ng mga bubog na yan ay yung pong mga illegalista. Ngayon, ano pong sabi? Doon po sa aming hearing na yan, dinaluhan po namin yan ni Sir Joey Dulay, ni Dr. Lorenzo Mata ng Quit for Good at ang inyong lingkod. Narinig ho namin yung mga anti-tobacco groups, nandoon pa din. Wala naman hong kinalaman yung hearing na yun sa kanila. At ano po nangyari? Yung litanya nila, ano yung ibig sabihin ng litanya? Yung mga hinaing, yung mga dinadaing nila, masama sa sigan, masama sa ganito yan. 5 years ago, 6 years ago, yun pa rin ho yung mga kinakanta. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi effective. Kasi yung iniisip nila na mapapababa ang demand ng sigarilyo, hindi po nangyari. Bakit? Naninigarilyo pa rin. Nagiging problema pa rin nila yung pagtaas na pagdami ng mga maninigarilyo. Ibinibuntong nga ho sa vape. Dahil daw yung vape nakakainganyo sa mga kabataan at later on maninigarilyo. So hindi po naging effective yung Republic Act 11467. Kaya nga po, para maremedyohan,
maayos, hindi lumala ang sitwasyon, may panukala po sa mababang kapulungan. Yung pong House Bill 11360. Ang panukala po ng House Bill 11360 para maibsan yung problema, bubuwisan, dadagdagan yung excise tax ng 2% every 2 years, 2%, tapos every 2 years, yung yung 4%. So alternate po yan, parang add even. Yung 2%, 4%, susunod 2%, 4%, hanggang sa makarating ho ng 2035. So inaasahan po na bababa ho ang excise tax, singil sa excise tax ng mga tobacco products. Pero patuloy po rin pong tinututulan ng mga anti-tobacco groups. So ano pong tumambad sa amin doon nila Sir Joey Dulay ni Dr. Lorenzo Mata? Yung pala style ng mga anti-tobacco groups, gusto nilang kontrolahin yung narrative. Gusto nila na mamutawi ang kanilang boses kahit wala naman silang kinalaman dun sa usaping smuggling. Bunga ho noong mataas na excise tax. Ganon pa rin ho yung kanta nila kasi nandun din ho sa Senado noong 2019. Ganon pa rin ho. Walang pinagbago. Walang pinagbago bagkus meron pa hong kasinungalingan akong narinig. Pero hindi na natin i-amplify ho yun. Alam na po niya na madla na sanay na ho sila dyan sa misinformation, disinformation campaign nila. Pero etong tumambad nagsalita muna yung mga doktor at may mga aliporis pa ho, mga bata, kabataan. Kesyo magaling sila sa economy, sa economics. Kesyo sila daw mga advocates dahil nga daw para hindi raw lumawak pa ang paggamit ng vape. Kaya tinututulan nila ang House Bill 11360 at gusto nilang mapanatili yung pagtaas ng excise tax 5% kada taon. Ngayon, kung yan ay magpapatuloy, sigurado, mas maiinganyo ang mga smugglers. Mas maiinganyo yung mga illegalista, yung mga brand owners na hindi naman nakarating ng China pero may pinangahawakang sariling brands. Suma total, lalawak ho ang paggamit ng mga illicit products na hindi natin alam yung kalidad ng mga yan, kung yan ba ay safe o hindi. Nakita nga ho kami, nag-usap pa ho kami ni Attorney Marcos Valdez. Ayan nga ang sabi niya, lumalala ang problema at siyempre sinisikap ng DTI o SMV na mapanatili ang kalidad. Pero kung papasukan ka nga naman ng mga clones, ng mga refills na gawa sa Cavite, talagang manganganib ho ang mga konsumidor, mga consumer. Gayunpaman, may maganda ho akong balita sa inyo dahil nakita ko ho yung weakness ng mga anti-tobacco groups na yan. Mataas ho ang ego. Kapag naigo, sa Bisaya pa naigo, tinamaan yung kanilang ego. Magngangawa. Tinamaan ho ang ego dahil may pinalabas ho tayong video. Hindi yun ang unik sila makapalagho doon Kasi yun ay taglay ng video na yan, papanood ko sa inyo, yung katotohanan na tayong mga nicotine consumer meron po tayong special needs. Hindi naman ho mapapahinto ng buwis ang ating pangangailangan. Kaya ang tanong ko, mapapahinto nyo ba? Mapipigilan nyo ba ang aming paghahanap ng nicotine kapag tinaasan nyo yung buwis? Hindi sila makasagot. Itong mga doktor na to, imbis na gamutin tayo, gumawa ng paraan na mapigilan o makbuksa yung ating paghahanap. Ang nakikita nila doon, tataasan yung presyo, tataasan yung excise tax, na hindi naman nila nauunawaan ang epekto niyan. At imbis na tayo ang kanilang ilagay sa isipan kung paano tayo matutulungan, iba ho ang kanilang direksyon. Kaya nga nagtataka ako, ang agenda mo ba ay maka-Pilipino o ang agenda mo ay galing sa ibang bansa? Ang agenda ng banyaga ang kanilang tangan-tangan. So, kung tayong mga consumer
ay hindi po tayo mamimili ng shampoo. Hindi po tayo bumibili ng junk food. At ang tobacco products ay hindi po tulad ng ordinaryong commodity. Na kapag tinaasan mo, hihina ang demand. Hindi po ganun. Dahil special needs nga ho eh. Meron nga pong mga nangyari at mga alam akong istorya na kapag walang sigarilyo, wala nang pambili. Anong ginawa nila? Pumunta ko sa palengke, bumili ng tabako, ginupit-gupit, nirolyo ng dyaryo at yun ang hinit-hit. Naghahanap eh. Pero ayaw i-acknowledge ng mga doktor ito. Mga doktor kayo, dapat alam nyo, kapag kami tinamaan at naghanap, pero ini-ignore nila yan. Kasi ang dala nilang agenda ng banyaga. Ngayon, anong gagawin ho natin? Nagpaplano ako mag-organize. Ito, magkinig ko kayo. Nagpaplano ako mag-organize ng isang Nicotine Consumer Summit. Imbitahan ho natin sila. Itong mga kumukontra. At magpaliwanag kayo sa amin. Nagkaroon tayo ng open forum. Open discussion. Pero bago yan, panoorin po muna ninyo itong video na ito na prinisenta ng NCUP sa Senado. At ito po'y pinanood nila. Na kami ang nasa huli eh. Magtatapos na eh. Naabot na kami halos ng 3:00 at kami ang nasa huli. Pero hindi ho nagpahuli yung mga doktor. Oo. Bakit? Ito, panoorin po ninyo. Smoke-free products are not cigarettes, and they should not be taxed as if they were. These products, while not risk-free, are significantly less harmful and have already helped millions of smokers begin their transition away from smoking. But a proposed tax of 66.15 pesos per milliliter threatens to block that transition. When legal alternatives become unaffordable, people don't quit. They turn to what they can afford. And what they can afford is often unregulated, illegal, and dangerous. In 2024 alone, authorities seized over 3 billion pesos worth of illicit vape products. According to the Department of Finance, the government loses 40 billion pesos each year in taxes due to cigarette and vape smuggling. But this isn't just a revenue issue. It's a security threat. Proceeds from illicit tobacco trade have been linked to terrorist financing in the region. The same smuggling routes used for counterfeit cigarettes are now being used to flood the market with illegal vape products, misdeclared, untaxed, and unchecked. When access to less harmful regulated options disappears, consumers are forced underground, and legitimate businesses, those who follow the rules, are punished by unfair competition. Nicotine addiction is a hard habit to break, and without access to less harmful options, that struggle only gets harder. That is why we call for a fair, effective, and enforceable tax. 30 pesos per milliliter. A level that protects public health, restores government revenue, and, most of all, makes hope affordable. If we want them to quit smoking, we can't make the better choice too hard to afford. Let's not turn a health solution into a luxury. Set a fair tax. Make the better choice accessible. Keep hope within reach. 30 pesos per milliliter is not just a number, it's a lifeline. Ayun ang posisyon ng NCUP, 30 pesos per milliliter lamang. Hanggang doon lang ho tayo. Wala nang hihigit pa doon. Kasi ang touring, parang tatawa ron eh. Ang gusto nila ay 66 pesos and 15 centavos. Sobra na po yun. Pahirap na po yun. Hindi na po tayo papayag. Kaya dito sa Nicotine Consumer Summit, sana mabuo, kailangan ko po ng tulong. Well, dahil hindi malaking gastos po yan, hindi naman po natin yung kakayanin. Ang dapat pong mangyari ay maunawaan ng mga nicotine consumer ang ating kalagayan. Inihiling ko na ang mga nicotine consumer ay kailangan magbuklod. Magpalakas ho tayo dahil
Hindi nila nakikita yon. Lagi lang tayo inaalimura na i-stigmatize tayo eh. Pag sinabi nilang, ganon, dadapa tayo eh. Di ba? Pag sinabing bawal manigarilyo dito, tatabi tayo eh. Pag sinabing bawal mag-vape dito, gaganon lang tayo eh. Pero meron po tayong puntos. Meron tayong lakas na hindi lang po nadidiskubre. Taglay mo bilang isang nicotine consumer ang lakas na yan. Ituturo po natin yan unti-unti. May empower ho ang mga smokers, may empower ang mga vapers, at lalo silang mamumroblema. Ang problema ngayon, hindi naman natin na problema yan eh. Kung tutuusin eh. Problema nila. Lamang, hindi mo natin pinapahintulutan o papahintulutan na ang mga nicotine consumer ay mauuwi sa mga poor quality products. Lamang ayaw po nating mangyari na ang mga consumer ay mapipilitang mag-underground. Gusto natin mag-level lang ho tayo doon sa mga produktong garantisado, sa mga produktong sinubukan o tested ng DTI o SMB. Yun po ang gusto nating mangyari, at yung mga sigarilyo na nabibili ay hindi yung mga smuggled brands. Pero ang lumalalang problema ng smuggling, problema ho nila. Sabi nila, para daw tumaas at ilalagay ho daw sa universal healthcare, nasa na? May pondo pa ba? Wala. Kasi nga kinain na ng mga smugglers. Ang RA 11467 ay isa pong regalo doon sa mga smugglers, para doon sa mga kartel. Kung hindi po nila yan masusugpo, baka naman ang sponsor nila ay smuggler. Smuggle.